Naging mabilis ang pagratipika ng 2026 national budget sa Kamara, kasabay ng agarang pagpirma ni House Speaker Faustino Boji D. III. Samantala, binawasan naman ang nakalaang pondo para sa DPWH. Si Jap Regala sa detalye. Buo ang kumpiyansa ni Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing na walang pork barrel at flood control project sa pambansang pondo para sa susunod na taon. Ito'y matapos na formal na ratipikahan ng Kamara at pirmahan ni House Speaker Faustino Boji D. III ang 2026 General Appropriations Bill. Dito, ipinaliwanag ni Appropriations Chairperson Swansing na nakapaloob sa 2026 GAB report ang lahat ng paglalaanan ng unprogrammed appropriations. Anya, nakalagay sa kopya ng GAB na kung hanggang saan lang pwede gamitin ang nakalaang pondo. Kung hihimayin po ang laman ng mga programa sa kasalukuyan ng unprogrammed appropriations, ang laman po noon, foreign assisted projects, AFP modernization, RACE, CARS, Marawi Rehabilitation Compensation Fund, and other items. Nakalista po specifically what purposes those are. Very clearly po spelled out na hanggang dun lang pwedeng gamitin yung unprogrammed appropriations. Ayon pa kay Representative Swansing, wala ng flood control project sa 2026 national budget at hindi na ito makakahatak sa kahit saan mang pondong nakalaan sa iba pang programa. So wala na pong infrastructure projects, bukod na po doon sa mga foreign assisted projects na talagang napakatindi naman po ng scrutiny noon dahil po multilateral po yung negotiations doon between not just the Philippine government but our multilateral partners. Wala na pong ibang infrastructure na pwede sa unprogrammed appropriation. Iginiit pa ng mambabatas na walang insertions na naganap sa 2026 GAB at bukas pa rin sa publiko ang kopya nito sa portal ng House of Representatives at Senado. Again, wala pong insertions sa 2026 budget, wala pong tago, lahat po dineliberate. Kinakita nyo naman po yan mula pa po sa Budget Amendments Review Subcommittee, papunta sa committee hearings, tapos sa BARC, tapos sa plenary deliberations hanggang BICAM. Lahat po talaga sinigurado nating bukas na po yung deliberasyon sa lahat. Kasabay niyan, naging mabilis ang proseso ng pagratipika ng budget. Ayon pa kay Representative Swansing, viva voce voting ang naging takbo ng ratification ng fiscal year 2026 General Appropriation Bill sa Kamara. Actually po yung ratification naman po talaga by procedure, viva voce voting naman po talaga yon. So it actually usually just takes that quickly kasi it's ayes and nays lang naman po talaga. Pag viva voce po, usually hindi na ina-explain yung vote kasi po pag nominal voting po, doon nag-explain. Kumpiyansa rin sila na hindi i-veto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2026 budget. Matapos din anyang pirmahan ang GAB ay agad itong dinala ni Speaker D sa Senado para mapirmahan ni Senate President Tito Soto at para maipasa na rin sa ehekutibo. Samantala, binawasan naman ng Bicameral Conference Committee ang pondong inilaan sa DPWH. Ito'y para maidagdag ang pondo sa tatlong pinakamahalagang sektor, ang edukasyon, kalusugan at agrikultura. Halos 250 billion ang nakaltas sa budget ng DPWH kung ikukumpara po sa pagitan ng NEP at sa pinal na version ng BICAM. Kasi po yung 255 billion pesos na tinanggal po mula sa flood control, inilipat po kasi natin doon po sa tatlong sektor na iyon: edukasyon, kalusugan at agrikultura. Dagdag pa ni Representative Swansing, ipinag-uutos din ng Bicameral Committee na maglagay ang mga ahensya ng pamahalaan ng kani-kanilang transparency portal sa kanilang websites para magkaroon ng direktang access ang publiko sa update ng mga proyektong umiiral sa pamahalaan. Minamandato po natin o inuutusan po natin lahat ng mga ahensya ng gobyerno tulad po ng DPWH, ng DA, ng DepEd at ng DOH para po sa FMR, sa HFEP, para sa mga classrooms at iba pang mga infrastructure projects na ilagay po sa kanya-kanya nilang mga websites yung transparency portal. So meron po dong project monitoring, project status, nandun na po kung na-bid, magkano na-bid, sino yung contractor, ano yung actual status ng implementasyon ng mga proyekto. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.